contribution sa inyong lahat. Maraming salamat po. Market potential of radio breakage in for the significance. So the categories rank as the 11th global in fishing and seafood production in 2022, and one of the major contributor of seafood is the province of Occidental Mindoro, including. First, let's start with Mr. Sanjesa G. Sanchez. Okay, congratulations po. Okay, sige. Ano ba? Ano ba kasi naging paano ito nangyayari na biglang maganda kaya yung mga saan po siya mula yung idea? Actually po, isa po akong enthusiast. Mahilig po kasi ako sir sa mga pets. Then, syempre, para mapakinabangan yung interest na yun. So, na-introduce sa akin po yung Australian Rainbow Fish. So, since I'm in breeding of aquatic species, kagaya po ng mga aquarium fish, at saka yung mga pang-aquarium po na crayfish, nag-try na po ako. And may mga kasamahan din po ako na nag-start na. Actually, kakaka-start lang po namin, wala pa pong isang tao. Oh, okay. Pero syempre hindi po ito for domesticating purposes. Dapat ano siya for consumption. Consumption po. So, produce talaga kayo. Okay. So, okay naman. Valid naman po. In terms of, ano lang po ako kasi sa team po ninyo, wala pong someone na expert ng marine ecology. Especially kung mag-aquaculture po. Parang may someone sana na who knows the science of the marine ecosystem. Especially if this is Australian siya. So, I don't know if literally, i-import, di ba? Actually, sir, may isasama po sana kami sa research na expert po regarding on that specialization. Kaya lang po, dito sa in-house group, naging recommendation na mag-focus na po muna sa mga nandito sa loob. Okay, sige po. But nevertheless, you mentioned po ninyo somewhere in the paper that the expert in ecology will be consulted. But yun nga po, ang tanong ko, saan sila manggagaling yung pong mga eco-culture natin? Meron po kayong mga breeders na pupunin tapos ito na lang sa eco-culture? Yes. Actually po, meron na kami existing po na breeders. Kinuha po namin siya sa Davao po yung isang set, tapos yung isang set po sa Bulacan. Then, nakapag-breed na po kami. Meron na po kami pinapalaki for materials namin para sa susunod na breeding for large-scale production po siya. Okay. So ano po ito? Saan pong setup sa fish pond? Puro aquarium po ba talaga siya? Bali sir, ang setup po nito is lahat po ay naka-pan. Okay. So, yung introduce po kasi ngayon is naka-concrete pan. So, doon po yung ginagamit din po namin. Naka-ano po? Concrete pan po. Okay. So, sabihin yung lining niya ay Cement. semento. Okay. Sige, interesting. Nalagay po kasi ako sa Tilapia na research center before. So, I'm naturally interested po sa topic po ninyo. Ang nagtataka lang po ako, yun nga po yung analysis po ninyo, yung sa methodology po ninyo. Parang kailangan nyo po i-refine itong methods po ninyo kasi kung mag-a-analyze po kayo ng supply and demand, parang mahirap po na descriptive lang ang gagamitin po natin. There has to be a certain method on how you do it. So, dito po kayo i-ask na go back to the drawing board kung paano ba siya properly pwedeng i-incorporate properly, especially in supply and demand po yun, kung descriptive paano po ba yun, paano nyo siya i-measure. Ano pong idea po ninyo? Actually po, mag-demand and supply analysis po kami to determine kung ano yung magiging status po ng industry sa ngayon at para ma-predict po kung ano yung magiging possible na strategies na gagamitin for the future para makilala po yung industry. Kapag po kasi ganun sir, ang expectation po kaagad mag-estimate kayo ng supply and demand equation. So that is a predictive model. Meron po kayo ganun na gagawin. Actually sir, ang gagamitin po namin na basis yung mga existing po na industries ng seafood po na related with the Australian Red Blue. So indirect competitors po yung magiging basis namin. Since na wala pa pong existing na nagbebenta talaga ng Australian Red Blue dito for consumption. Paano niyo po i-measure yung consumption, yung demand? Based po dun sa kanilang pattern ng pagbili po at pag-consume sir. Especially po sa mga restaurants. Kasi ang main target po namin yan is mga restaurants na at saka mga hotels po na nag-offer ng
ilang klase ng savings po. Okay. Sige. Ayun po, yun po yung mga wala dito na dapat nandito po. Kasi it wants a lot of question kapag po sa ganito siya pagkakasal. Isa pa po, magkakaroon po ba kayo dito ng regression analysis po or something na multi-year regression na po ba? Wala. For the NSA, sir, sige, sa influence, so measure the influence ng profile. Kasi po, ang inyo pong sampling method na nabanggit ay purposive sampling po. Okay. This goes for all the other researchers. Kapag po kayo po ay may purposive sampling, ito po ay non-probabilistic sampling method. So, ibig sabihin po, pag gagamit po kayo ng regression, kung may predictive value yung regression, hindi po pwedeng gumamit ng purposive na non-probabilistic. Kapag po kayo ay gamit ng probabilistic method, probabilistic din ang sampling. So, mag-stick po kayo sa random sampling. Kung meron man po kayong mga criteria na gagamitin, ang tawag po doon ay multi-stage random sampling method. Okay, sir. Noted po. Thank you po. Yun po. Sige po. Thank you po. Thank you, sir. Sir, since the title of your proposal is Market Potential and Supply Analysis of Australian Red Crayfish, ang gagawin mo na lang po is visibility study. Since ang intention naman po ng inyong paper is to introduce in Mindoro the Australian Red Flow Crayfish. Tama ba? So it's more of visibility study na lang po siya. You have to conduct visibility study which entails market study, management study, financial study, socio-economic contribution niya. If wala pa talaga at this point, it is our Australian red claw crayfish na yan. Kung ang intention mo, ikaw pa naman yung mauuna. I think it's more on, since nabanggit mo ngayon demand and supply analysis, it's more on visibility study. Noted po. Sir, visibility study na siya. So, titingnan mo kung ano ang potentiality ng iyong project kung siya ay feasible dito. Para at least, kapag feasible na siya, hindi sa kamuhay na datihan ng production or pag-culture ng claw crayfish na instead of kukunin mo pa ang profiling ng instead of kukunin mo pa ang profile ng mga local fishermen, it's more on mag-direct na point tayo. Kasi ang intention ko lang naman, sir, is to make sure na maging viable and visible ang Australian red claw crayfish dito sa Mindoro. Tama ko? So it's more on the visibility study po. Hindi note ko na lang po siya dito. You have to conduct market study using the demand and supply analysis. Ang magiging problema mo lang, sir, is ano po ang katulad ng Australian red claw crayfish para at least may para tayo maging data sa demand and supply. Actually, sir, nagtanong na rin po kami dyan regarding po dyan sa mga existing na sa ibang lugar. Ang kanilang direct na pinaka-related po na competitor pagdating po dyan is yung ano po, lobster po na nahuli sa dagat. So magkawan na kayo, sir, ng historical supply and demand analysis at saka ng projected supply and demand analysis for that. I think it's more on the visibility study. It's not directed on only, like sa akin naman, no need for you to conduct profiling kasi ang intention ko naman kasi ay that the introductions from the title itself, potentiality lang naman ng Australian red claw crayfish, not to the point na ito ba ay parang sa akin kasi i-determine yung profile. Kasi ito naman saka mo na lang in-assess kung yung susunod na dimension. Susunod na lang. Simulan mo sa visibility. Noted po. Thank you. Same lang naman po. Thank you. Thank you po. Kunwari, halimbawa, na-prove muna na viable siya. Meron siyang demand. Tapos, yung supply, kailangan natin ng more producers kasi based sa magiging analysis mo, fast forward, yung demand in terms of volume is mas mataas siya kaysa sa supply. So, meron kang deficit ng supply. So, pag i-invite ka na ngayon ng mga
farmers na mag-engage into this kind of business. Anong klaseng farmers ko yung mga yun? Mga dati na ba silang na-practicing into this? Sino yung mga makaka-adapt talaga? Thank you, sir. Actually po, originally, ang purpose talaga kaya din po ako nag-English is kasi po dun sa amin, review dun is onion and masyadong malaki yung nagiging impact po sa mga taga sa amin. At saka dun sa iba pong mga local farmers na awardan po ng LG, I think o PGO na yung libre pong sa fish pond to supply at saka yung mahal po. So, doon po, gusto ko i-introduce sa family ko at sa mga kasama namin farmers para kahit pa paano mayroong other source na magsusustain pa rin po ng kanilang kabuhayan maliban po sa onion. Pero ang target po kasi talaga namin is yung mga local farmers na po na na-awardan po ng ganong klaseng benefits from PGO. Kasi meron po silang program po doon na nagbibigay po sila ng libreng tilapia at saka yung libreng bukay po ng kanilang fish farm. Kaya lang po, based doon sa mga nakausap po namin, huminto po sila kasi may mga factors po silang naging consideration kaya hininto na po nila. I think po sayang po kasi yung benefit, yung mga binigay po sa kanila. So, instead na gano'n, pumapera po namin sila ng opportunity. So, ang plano po sana namin, kami po ang magbibreed ng gagamitin nilang materials, sila po ang magpapalaki. Tapos, sa marketing po, tutulungan din po namin sila. Ganun po siya. Oo, nakalood po siya sa sinasabi ni Sir Feasibility Study. Ako naman interested ako dun sa magiging use. So, sa significance of it. Siya pwede i-incorporate na ito pala yung plan for adoption in the future. Dapat maging isa po siya sa objectives po ninyo na makagawa kayo ng, hindi naman siguro like IEC material lang, but definitely an adoption strategy. Kasi ang maganda po yung binanggit po ninyo. Nagulat ako ng onion pala. So from onion magpupunta sila sa pan, which is may experience naman sila before kamo ninyo. So mga beneficiary sila na nagawa ng fish pan, gano'n po ba? Okay, so at least may experience sila. Okay, sige. That's nice. Kaya po. Congratulations, Mr. Jason. Upholstery po, racks, mats, and then some furnitures. Ito po yung samples na pwede, meron din po ako dala dito kanina. Ang inano po namin is ako po gumagawa ng cordage na handicraft po siya. Talagang may potential po talaga siya. So, ang question lang is, how about the supply? Supply came from the farmers. So, for the duration of the